Naguguluhan nga ba kung alin sa dalawa ang iyong pupunin, kung si XRM ba o si Honda Click na? Tara, pag-usapan natin para makatulong sa iyong pagpili. Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave. Obviously mga riders, mas lamang po talaga sa specifications itong si Honda Click 125 version 3, lalo special edition pa po siya. Kaya meron po silang price difference na nasa 12,000 pesos. Kasi yan po ang cash price ng Honda Click. Itong special edition nasa 86,350 pesos po. Samantalang itong si XRM DS na 125, 74,300 pesos po ang kanyang cash price. And then yan, sa mga kukuha po ng installment, 6,800 ang down payment po sa Click version 3 na special edition. And then 5,900 naman po ang down dito po kay XRM 125. So 12 months po dito sa Honda Click, 9,220 monthly at 8,020 naman po sa XRM. And then sa 24 months po, 5,460 dito kay Click, 4,760 naman po sa XRM. And then sa Click po na 3 years, 4,305 monthly. And 3,755 naman po ang monthly ng 3 taon po dito sa XRM. So ayan, i-compare nyo lang po mabuti yung kanilang presyo. Sa pagpili po ng looks, bibigay ko na po sa inyong decision sa pamimili kasi may kanya-kanya po tayong perspective pagdating sa motorsiklo. I-detalye ko na lang po sa inyo yung kanilang available na kulay dito po sa XRM 125 na 2024 model. Meron po siyang 3 kulay na available. Ito nga pong black, meron din po siyang fighting red at saka aura blue. Dito naman po sa special edition ng Honda Click version 3, meron po siyang kulay na pearl silvestris gray, stellar blue metallic, ito po yon, at saka yung matte fiery red metallic. And then sa lighting system, all bulb po dito sa XRM 125 at all LED naman po dito sa Honda Click version 3. Pareho rin pong digital ang kanilang mga panel. And then sa mga switches and button, pareho lang din po sila. Dito po sa Click, andito po yung kanyang high beam low beam sign sa ibabaw, sa gitna po yung horn, turning signal sa pinakailalim. At dito naman po sa XRM, baligtad po, nasa pinakailalim naman po ang horn, turning signal sa gitna at high beam low beam sign dito sa pinakataas. Then pareho lang din po silang push button ang nandito sa right side. Unang Honda Click po, naalala ko, mga version 1, meron po yung stop and start system. And then meron pa rin pong kickstart. So dito po sa version 3 ng Honda Click, wala na po siyang kickstart mga ka-riders. Yun naman ang kinagandahan po dito sa XRM. Siyempre, semi-matic po siya. Meron po siyang kickstart. And then wala pong charging port at pocket itong si XRM. Pero pwede po tayo maglagay dito ng basket or carrier, diba? Mas marami tayong mailalagay. Pwede rin naman po tayo magpa-install ng charging port. At dito naman po sa XRM version 3 may built-in na po siya. At meron pa pong takip yung kanyang pocket. Nasa loob po yung kanyang USB ready type na charging port. Sakto po dyan ang cellphone. Malalim po yung kanyang pocket. Ito, sukatin natin ha. Ayan. Pa-side po ang lagay ng kanyang cellphone. Pwede po tayo maglagay hanggang 3 cellphone. Okay, wala lang pong lock yung kanyang pocket. Maganda naman po itong may pocket. Hindi malalaglag yung ating cellphone in case na daan tayo sa humps o sa lubak, and then hindi rin siya mababasa ng ulan. And kabilaan po pala yung pocket ng Honda Click. Dito sa right side medyo mababaw siya, and then meron po siyang utility hook. Pareho pa rin po silang manual key ang gamit. Lamang lang po sa shutter key lock itong si Honda Click, and then ito po nakabukod yung buttons po ng kanyang seat. Dito naman po sa XRM, nandito po yung susian ng kanyang under seat.
pala, i-compare natin yung kanilang mga seat cover. Pareho lang din po ng quality ng seat cover. Then sa lambot po ng foam, equal din sila. Malapad lang po talaga ang upuan ng Honda Click. Medyo makitid po dito sa XRM. Pareho po silang single tone, wala na mga stitch. Then yung kanya pong tabas or yung shape ng kanyang upuan, pareho lang din po sila. Siyempre pagdating po sa U-Box, lamang si Honda Click 125. Kasya po dito ang isang full face helmet. Okay, sukatin natin ha. Kita nyo, ang dami natin pwedeng ilagay dito sa kanyang U-Box. Okay, shoot na shoot. Medium size lang po ito na full face helmet. Ayan, no problem. Kahit hindi na tayo maglagay ng top box. Kasi pag naglagay tayo ng top box, obligado tayong palitan tong kanyang grab bar. Siyempre, mahal din po yung top box bracket. Kung di ako nagkakamali, merong 1.5 pataas yung kanyang presyo. Pero siyempre, magbabago yung forma niya. Mas maganda pa rin tong kanyang kulay bronze na grab bar, di ba? Yun lang, dito sa XRM, hindi tayo talaga pwedeng maglagay dito ng helmet. Pwede siguro yung helmet ng bata, yung maliliit. And then, ito, mas maganda, mas babagay kung maglalagay tayo dito ng top box, di ba? Lalo na yung sa mga sa side na bag, mas gaganda pa yung kanyang forma. Parang pang adventure bike na ang dating, di ba? And then, mas malaki po ang fuel tank capacity ng Honda Click 125. Meron po siyang 5.5 liters. Pero dito naman po sa XRM, nasa 3.9 liters lang po ang kanyang full tank capacity. Pero pagdating po sa fuel consumption, lamang na lamang po itong si XRM. Meron po siyang 65.4 kilometers per 1 liter na fuel consumption. At nasa 50 kilometers naman po ang fuel consumption ng Click version 3. And then sa top speed, hindi naman po sila nagkakalayo. Dito po sa XRM 125, kaya po niya ang 90 to 100 kilometers per hour. At dito naman po sa Honda Click version 3, kaya din po niya ang 100 to 110 kilometers per hour. Okay, sa taillight po ng version 3 ng Honda Click, nakabukod po yung kanyang turning signals. Hindi nga lang po ito flexible. Unlike po dito sa XRM 125, magkakasama na po sa isang pwesto yung kanyang taillight at saka turning signals. And then sa version 3 po ng Click, meron po siyang gulay board. Yung nga lang po, dito po nakapwesto yung kanyang battery sa right side. Dito naman po sa XRM, siyempre wala po siyang gulay board, pero pwede natin gamitin, lalagyan ng gamit pa rin po ito. Tali lang natin para mas safe, hindi malaglag. At maganda rito, nasa taas po o magandang pwesto ng kanyang battery na dito po sa loob ng U-Box. And then pagdating sa muffler, sporty type po dito sa Honda Click, maganda po yung kanyang position, mataas, naka-upright. Ganun din naman po dito sa XRM, mataas ang pwesto ng kanyang muffler. At baha, wala tayong problema, hindi papasukin ng ating tambutso. Naka-chain drive po ang drive type ng XRM 125. And then 4-speed semi-matic po ang kanyang transmission. And then sa kanya pong gear shift pattern, rotary. Naka-automatic CVT po ang kanyang transmission. Ang kagandahan nga lang po sa XRM, low maintenance na siya. Unlike po dito sa Click, aalagaan po natin ng linis yung kanyang CVT. At para sa ikatatagal po ng ating motorsiklo, siyempre sa maintenance, aalagaan din po natin to. Dapat nagpapa-PMS po tayo. Kasama po sa pagpa-PMS, ang pagpapalit po ng air filter. And then siyempre yung fan belt, mamonitor din po natin yan. Kasama po sa pag-aalaga yung ating coolant. Check po natin kung tama pa yung kanyang level. Dahil liquid cooled na nga po itong si Honda Click version 3. Pero pagdating po sa fuel supply system, pareho po silang fuel injected. Real talk mga ka-riders, mas tipid po talaga kapag ang semi-matic nating motorsiklo ang naka-FI na. And then pagdating po sa braking system, lamang naman po itong si Honda Click 125 dahil naka-combi brake system na po siya. Although pareho lang po sila naka-disc sa front na meron pong single piston caliper at telescopic fork na front suspension. Dito naman po sa kanyang rear brake, naka-drum naman po ang kanyang preno. And then single-sided shock pa rin po ang kanyang suspension. Dito naman po sa XRM, makikita nyo, nasa right side po yung kanyang front brake. Ayan, single disc na meron din pong single piston caliper at telescopic fork na front suspension. At ganun din po sa kanyang rear brake, naka-drum. And then dual shock naman po sa kanyang rear suspension, unlike sa Honda Click version 3, single-sided shock lang po siya. Kaya kanina nung sinakyan natin ito, mas maganda po ang bouncing nitong si XRM. And then sa rear tire, mas malaki po ang diameter ng rear tire nitong si XRM, size 17. Spoke wheels po siya, na stainless. And then ang kanya naman pong rear tire, ayan, bali MVP Star, made in the Philippines, pero Japan technology po siya. Tube type pa rin po siya mga riders, pero maganda ho rito, dual sport na yung kanyang gulong, pan on and off road na. Sa rear tire naman po ng Honda Click 125,
Naka-cast wheels na po siya na kulay bronze. And then, ang size po ng kanyang gulong dito sa rear ay nasa 100 by 80 by 14. So, maliit lang po yung kanyang size ng wheels. Okay, syempre tubeless na po ito. Made in Indonesia, itong Federal tire po. Nga pala sa front tire naman po niya, ang size po dito sa XRM125 ay nasa 2.50 by 17. At dito naman po sa front tire ng Honda Click 125 na version 3, 90 by 80 by 14. And then sa curb weight naman po, mas magaan itong si XRM. May timbang po siya 102 kilos. And then sa 145mm po ang kanyang ground clearance at 775mm na seat height. And then mas mabigat po ng 10 kilo itong si Honda Click version 3. Meron po siyang curb weight na 112 kilos. And then sa kanya pong ground clearance mas mababa, 131mm. Pero mas mababa naman po ang kanyang seat height na nasa 769mm. Punta naman po tayo sa kanilang power at performance. Unahin lang po natin dito sa XRM125. Meron po itong 9.5 horsepower at 7,500 RPM and 9.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At dito naman po sa Honda Click 125 version 3, meron po siya maximum power na 11 horsepower at 8,500 RPM and 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Then sa engine specs, unahin lang po natin dito sa Honda Click 125. Siyempre 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected po sa fuel supply system, 125cc displacement, and then enhanced smart power po ang kanyang engine. At dito naman po sa XRM125, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa cooling system, fuel injected po sa fuel supply system. Pareho po silang 125cc. And then sa engine oil capacity po ng XRM, 900 ml po. At dito po sa Honda Click, nasa 800 ml lang po. Yun nga lang po, kailangan po natin na i-maintenance din yung kanya pong gear oil. Meron po itong 120 ml na gear oil capacity. Sana nakatulong po yung ginawa nating comparison o lalo kayong nalito. Okay, alin man po ang mapili nyo sa dalawang ito ay panalo na kayo dahil sa kanyang fuel consumption talaga pareho po matipid. Mapapormahan o pangsabak sa mga iba't ibang condition po ng ating kalsada. Okay po itong dalawang ito. Okay, hanggang dito lang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now.